Hi, coming dun sa last video ko nga, no, gusto ko lang magpasalamat dun sa mga tao na nag-comment, na nagsabi ng mga words of encouragement nila. Actually, na-feel ko talaga yung love, and especially for those na in-include ako and yung family ko sa mga prayers nila. Naka 1 year na nga tayo dito sa Canada. Actually, binalikan ko nga yung video ko last year na nung nandun ako sa Tim Hortons, kung saan nagbigay ako ng first impression ko rito sa Canada. And yung mga sinabi ko ron, kung totoo pa rin ba until now, or nagbago na yung pananaw ko doon sa mga bagay na yon. Like yung sinabi ko na dito sa Canada medyo mahal yung mga bilihin. Actually, naalala ko nga, no, may nag-comment nga sa akin during that time na hindi ko alam kung naiinis siya sa akin or what, kasi lagi ko na nga lang daw sinasabi na mahal dito sa Canada. So after 1 year, so I would say na totoo pa rin naman yun. Mahal pa rin naman talaga dito. Actually, yung pinaka number 1 na expense nyo pag pupunta kayo dito would be yung rent talaga. Second would be yung pagkain. Kasi during that time, talagang everyday kumakain ako sa labas, and more or less on average, gagastos ka ng mga around $15. Pero although malaki naman yung serving, pwede nyo siyang hatiin ng 2 meals. Medyo mahal talaga siya. So that's why nung pupunta ako rito, hindi naman ako marunong magluto, pero napilitan ako na matuto magluto. Hindi kasi talaga kakayanin kung everyday kakakain sa labas. So sinabi ko rin nga dun sa video ko na yon na necessity rito yung magkaroon ng kotse. And for me, in my opinion, necessity talaga siya kasi like ako, in my case, parang before naghahanap ako ng trabaho, may mga opportunities din ako na pinalampas dahil sa medyo malayo nga yung trabaho. Kasi pag i-check nyo sa Google Maps, makita nyo doon kung makakompare nyo kung gaano katagal kapag nag-bus kayo, gaano katagal kapag nag-kotse kayo, or gaano katagal pag nilakad nyo. So may mga locations kasi na parang usually times 3, times 4 yung travel time kapag nag-commute kayo versus kapag meron kayong sariling sasakyan. Speaking of sasakyan, ako personally kumuha na rin ako ng sasakyan, so makukuha ko na siya next week, and ipapakita ko sa inyo kung ano yung kinuha ko. But rest assured, kinumpute ko naman yung cash flow namin sa family, so pasok naman siya sa budget. Yung consideration ko doon sa pagpili na yung sasakyan na yun is of course reliability, and second yung kasya kami na yun nga, dadating na kasi yung family ko next month. And of course, syempre pinili ko kung ano yung gusto ko talaga na sasakyan, dahil ang intention ko naman is to keep yung sasakyan for the next how many years. So used car yung binili ko, hindi siya brand new, kasi yun nga, babalik ako dun sa reason ko before na wala namang kasiguraduhan kung ano yung magiging kapalaran natin dito sa Canada. So hindi ko alam kung after how many years ba magiging PR tayo or hindi tayo papalarin dito. So yun nga, for now used car muna, pero at least kumbaga gusto ko yung kotse na yon. At actually naging blessing in disguise din, no, yung before na hindi ako kumuha, kasi before I would say na medyo napipilitan lang ako, pero eto this time around, yung napili kong model, yung year model, yung napili kong kulay, yung napili ko na trim, talagang gusto ko talaga siya. And yun nga, medyo mas silent kasi ako sa sasakyan, tapos yung nakita ko nga na maganda pa talaga yung condition ng sasakyan, so yun nga, kinuha ko na. So medyo natagalan nga rin, no, bago masundan yung video ko, yung last video ko, kasi yun nga, medyo naging busy tayo sa trabaho tayo from Monday to Saturday, more or less around 8 hours per day. And yun nga, 2 weeks ago parang almost 50 hours, last week parang more than 40 plus, and this week 40 plus din. So medyo pagod talaga tayo. That's why kapag uwi natin, nakatulog na ako, and of course syempre inaalat ko yung gabi tsaka yung umaga na para makausap yung pamilya ko. Actually may nag-comment nga doon sa last video din na yun nga, pinapanood niya yung mga videos natin kasi gusto niya makita kung paano ko na-overcome yung siguro yung homesickness, yung lungkot dito. Actually yun nga, every day siguro twice a day kami nag-uusap ng asawa ko tsaka ng anak ko, kasi kapag gabi dito and umaga sa Pilipinas, ako yung nagkukwento sa asawa ko kung ano yung nangyari sa akin ng buong araw.
Kapag the following day naman, umaga rito, gabi sa Pilipinas, siya naman yung may maraming kwento kasi kinukwento niya kung ano yung mga nangyayari sa kanya throughout the day. And isa pa nga sa reason, no, kaya natagalan din dahil yung daddy ko kasi nagkasakit siya sa Pilipinas and kailangan niya maoperahan. So yun, kumbaga parang dami natin iniisip this past few days. Praise God na hindi naman ganun kagrabe yung condition na as dun sa iniisip ko before. Gusto ko nga rin magpasalamat dun sa asawa ko, no, dahil yun nga, during this time na wala ako dyan sa Pilipinas, parang siya yung gumagawa ng mga bagay na dapat ako yung gumagawa. Thank you dahil sinamahan mo yung magulang ko na doon sa mga check-ups niya. And of course, syempre alam ko rin yung mga sacrifices ng asawa ko dahil siya yung tumatayong tatay tsaka nanay para doon sa mga anak ko. Supposed to be nga, gusto ko nga sana mamasyal, gusto ko magpunta ng park. Actually last week nagpunta ako sa park kasama ko yung isang kaibigan ko. Last week kasi parang isa't kalahating oras din yung inawat papunta ron, although medyo malapit lang siya. And sabi ko siguro next time na lang ako or next week na lang ako mamasyal. Pero na-excite nga talaga ako, no, kasi another first dito sa Canada, magkaroon tayo ng sasakyan and excited ako dahil yung binili ko nga gusto ko talaga siya, hindi yung napilitan lang ako. And of course, syempre excited na rin tayo na makapamasyal. Isip ko nga, no, kung kayang umabot ng Montreal, Quebec bago mag-winter uli. So today, yun nga, ito lang yung meron akong free time. So maya lang mag-grocery ako, siguro magluluto ako for 1 week kasi yun nga, kapag galing sa trabaho medyo pagod na, hindi na kaya magluto. So the past few days nga, no, since naubos na yung mga niluto ko before, so probably magtitinolang manok na nga lang ako, no, kasi yun nga, mabilis lang siya lutuin, hindi siya ganun katagal palambutin. And yun, siguro samahan niyo ako mamaya. So ito, punta ako ngayon sa grocery. Actually ito lang yung dala ko nakuha ko siya during the orientation sa Lambton. So ito yung ginagamit ko pang grocery. Hindi siya ganun kalaki, kaya hindi rin ganun karami yung nabibili ko. And of course, syempre ayoko rin naman ng sobrang bigat kasi yun nga, naglalakad lang tayo pupunta dyan sa No Frills. So hopefully pag nagkaroon na nga tayo ng sasakyan, mas malilimit yung pagbalik-balik natin sa grocery kasi mas marami na tayong mabibili or mabibitbit pa uwi. Nandito na nga tayo sa Credit Valley Plaza. Ayun, maraming fast food dito. May KFC dyan sa likod. Ito, may mga Subway, pizza. So yan yung No Frills. Actually, although malapit lang sa amin to, hindi pa ako nakakain dyan sa mga yan. Ang kinakainan ko lang doon yung kebab bistro doon, and yung kasama ko lagi si Jason dyan sa Real Fruit. Pero recently medyo hindi na kami nagpupunta dyan. Yan, since tinolang lulutuin natin, pwede tayo ng sayote. Pwede rin tayo ng luya. Isa lang. Bumili rin tayo ng onions, pero ang laki niya kasi wala na akong makitang maliit. Ito, bawang. Hindi ko naman kailangan ganito karami kahit na ito rin, yung piraso. And lastly, of course, yung chicken. Kaya lang bakit wala na siyang drumstick lang. Yan, so kumuha lang ako ng isang scoop ng balon-balunan. Na nga daw doon, dito na lang daw ako kumuha yung naka-pre-pack na yung piraso ba ito? 2, 4, 6, 8, 9. Okay, sige, ito na lang kunin natin. So ako, kumukuha rin ako nito, $10 lang. Gyoza, siguro mga around 50 pieces siya. Yun. So kapag mamadali ako, ito na lang yung kinakain ko. And of course, syempre, mura siya. Bumibili rin ako nito, chicken nuggets, pero nagsawa na ako kaya hindi na ako bumibili recently. Pero siguro pagdating na lang ng mga anak ko, bibili ako ng isang ganyan. Bibili rin ako ng ketchup, pero ngayon natuto na ako, check ko muna kung liquid pa siya, kasi may mga nabibili ako dito na matigas na yung laman, para na siyang gulaman. Kuha rin tayo na itong juice kahit dalawa.
siguro ito na lang muna for today. So bayad na tayo. Those together, I can make a fruit salad. It's amazing. I eat just peaches and mangoes together. So lahat ng binili natin ngayon, $46.07. Hindi naman ganun karami yung binili natin, pero mabigat din siya. So yun yung reason ko kaya hindi rin talaga ako bumibili ng sobrang dami. Ayan, medyo magdilim na. Ito na yung pinamili natin. Then prepare na tayo magluto. Diyan. Yan, so tapos na natin hiwain lahat. Pero as usual, pinayak na naman tayo ng sibuyas. Yan, so lutuin na natin. Yan, pinapakuluan na lang natin. Siguro mga 30 minutes. Yan. So, ginabi na nga ako sa pagluluto. So, eto, kakain na ako. Yan, tinola. Tapos yung juice na binili ko kanina. Of course, rice. Tsaka, yan, patis na may sili. And ngayon, eto, hindi ko na tinakpan. Pinalalamig ko na lang tong, eto, tinola. And then, later, ipapartition ko na lang siya para meron na akong kakainin the whole week. Yan, so na-partition ko na nga siya, 8 servings. So most likely kasya na sa akin yan for the whole of next week. So tomorrow, Monday na uli, start na uli ng work. So from Monday to Saturday, 5 AM until 1 PM. Yun yung schedule ng trabaho natin. But of course, excited nga ako for next week kasi yun nga, makukuha ko na yung car. But as of now, hinihintay ko na lang yung reply nung sa insurance. So hindi ko pa alam kung magkano, but I heard parang it's between $300 to $400 per month. So yun lang for this week kasi yun nga, medyo naging busy nga tayo sa work. And siguro dito ko na lang muna tatapusin itong video na to. So again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!